Hello guys, meron lang gustong i-share. Kagabi ay nag-upload ako ng isang video para sa ikalawang pagkakataon ay ipaalala o ipaalam kay Israel Ponce na tinatanggap po natin yung kanyang hamon na debate. Ang sabi niya kasi ay kung hinahamon ko daw si Michael Sandoval ay dumaan muna ako sa kanya. So kinol po natin yung hamon. Sa ikalawang pagkakataon ay ipinaalam po natin sa kanya na tinatanggap po natin ang kanyang hamon. Siyempre, sabi nga ang pagpapaalala ay gamot sa taong nakakalimot. Siguro dahil sobrang busy lang ng tao na to, baka nalimutan. Kaya pinaalala natin sa ikalawang pagkakataon. Tayo daw, matapang lang daw sa social media, subalit hindi daw tayo talaga lalaban sa harapan. Yan. Pasensya na po sa mga Iglesia ni Cristo na nakakausap ni Israel Ponce. Pero gigisingin ko po kayo sa inyong pagkakatulog. Gigisingin ko po kayo sa inyong pag-iilusyon. Sapagkat itong Israel Ponce po ninyo ang talagang hindi lalaban sa akin sa debate. Twice ko na pong kinol yung kanyang hamon na sa kanya daw ako humarap. Pero hanggang ngayon nga. Ngayon, may ipapakita po ako sa inyong convo. May ipapakita po ako sa inyo na conversation po namin ni Israel Ponce. Kasi nagpahayag siya na ipiin ko lang daw siya at haharap siya sa akin sa isang maginoong debate. Meron po siyang ipinahayag sa kanyang account na kung gusto ko daw siyang harapin sa isang debate ay ipiin ko lang daw siya. Napakatapang. Pero tingnan niyo po, papakita ko sa inyo yung aming naging conversation. Sa ngayon po mga kapatid, wala na pong matutuloy na debate. Ang dahilan po, sapagkat yung kanyang tapang na sinasabi sa mga comment, ito po ay fake. Ito po ay imbento niya lang. Sa galing niyang mag-edit, pati yung isip niya, na-i-edit niya na rin. Papakita ko po sa inyo, ito po muli yung aking account. Then, doon po tayo muli sa message. Ayan. Makikita nyo po dito yung account ni Israel Ponce. I-open po natin. Yan. Meron po kaming naganap na conversation. Balik ko lang po sa pinaka-unang-una para lang po makita po ninyo yung buong buong conversation po namin. Ayan po mga kapatid. Ini-screenshot ko po sa kanya yung pahayag niya. Ang sabi niya sa isang kapatid kasi, PM niya lang ako kamo kung lalaban ba talaga siya. Yan. Ito po yung message ni Israel Ponce sa isang kapatid na nag-comment sa kanyang account. Kaya, syempre dahil nakita natin na willing pala talaga itong humarap, ang ginawa natin is i-message na natin siya. Ang sabi ko sa kanyang message, good evening. Iset na po natin ang pre-debate natin. Kailan ka available? Para malaman kung anong date tayo mag-pre-debate. Wait ko, sagot mo, salamat. Bigyan ko po kayo idea mga kaibigan. Sa isa pong debating formal at maayos, hindi po ito yung kapag nag-usap kayo, debate na tayo. Saan tayo magkikita? Hindi po ganon. Ang isang formal na debate, meron pong tinatawag na pre-debate conference. Ano po yung pre-debate conference? Ito po yung patiunang pag-uusap para po magkaroon ng maayos na debate. Dito po sa pre-debate, pinag-uusapan yung paksa, yung rules, sino magmo-moderator, at yung venue, kung yan ba ay online or face-to-face. Lahat po ay pinaplansya doon sa pre-debate conference. Kasi isang maayos at formal na debate yung ating ipipresent kay Israel Ponce. Kaya nag-PM ako sa kanya, sabi ko, kailan ang ating pre-debate? Kailan ka available? Pansinin niyo po yung kanya naging reply. Sige, topic, patutunayan mo si Kristo ay tunay na Diyos at hindi tao. Tutol ako. Patutunayan ko, isa lang ang tunay na Diyos, ang Ama, at si Kristo ay tao sa likas na kalagayan. Deal ka ba? May napansin ba kayo kagad sa kanyang reply? Ang tinatanong natin, kailan yung pre-debate conference? Ang ginawa niya, ayaw niyang pumasok, ayaw niya akong pagbigyan sa pre-debate. Ang gusto niya, maglatag agad ng paksa. At yung paksa, siya pa yung nagbigay. San ka naman nakakita ng debate? Ako yung mag-a-affirmative kasi itong paksang ipinipresent niya, ako magiging affirmative dyan kasi ginamit niya yung salitang patutunayan mo. Ibig sabihin, ako yung tatayo bilang affirmative, siya yung negative side or tututol. Saan ka naman nakakita ng debate na yung mag-a-affirmative, ang negative ang gumawa ng paksa? Ako yung magpapatunay. Dapat antayin mo yung paksa ko. Then pag-usapan natin kung kakasa ka doon. Ito yung formal. Ikalawa, hindi pa pinag-uusapan dapat dito yung paksa. Ang pag-uusapan pa lamang po dito is yung date ng pre-debate conference. Kasi hindi lang po paksa yung pag-uusapan namin dyan. Napakarami pa. Pero ito agad yung sagot niya. Nakakahalata kaagad ako. Sa totoo lang, nung nag-reply siya ng ganyan. Pero syempre, gusto natin maging maayos yung debate. Nagpakumbaba tayo. Minessage natin siya ulit. Ito yung sabi ko. Pre-debate muna. Doon natin pag-usapan ang topic. Okay ba sa'yo?
pwede tayo mag-pre-debate online. Anong date ba available mo? Ayan. Ito yung kanyang reply sa akin. Dito na muna. Pwede naman dito. Sabihin mo lang ako kung deal ka sa paksa. Sabihan mo rin ako kung gusto mo humarap sa revealers, pwede naman. Ayan. Pansin po ninyo, kala ko gusto mo ng maayos na debate. Sabi mo hindi ako haharap. Ito sineset ko na. Sineset ko na. At ito yung proper talaga. Walang ibang proper na iba pa dito. Naalala ko yung naghamon sa akin ng last year ata yun, isang Muslim, si Rashid Indasan. Kinontak niya ako, then nagbigay siya ng date ng pre-debate conference. Or parang ako ata yung kanyang tinanong doon. Yun kasi yung proper eh. Hindi kayo pwedeng, pag-uusapan nyo yung paksa sa chat lang? Hindi maayos po yun, Brad. Gusto mo pala maayos na debate. Gusto niya, ikasako ka agad without pre-debate conference. Dito makikita mo, magulang talaga eh. Pagkatapos, yung paksa na gusto niyang i-present sa akin is paksa na hindi naman pabor sa side namin. Kasi dapat yung paksa, magmimit kayo sa gitna. Yung paksa kasi na gusto niya, patutunayan ko si Kristo ay tunay na Diyos at hindi tao. Nilinaw ko na po ito. Ang mga Seventh-day Adventists, hindi po tumututol sa pagkatao ni Kristo. Kaya ang magiging paksa dapat natin, patutunayan ko si Kristo ay tunay na Diyos, tututulan mo. Pero dito sa ipinipresent niyang paksa, budol agad. Tingnan ninyo. Ito kasi yung ginawa niyang yung fake combo, inulit niya lang ulit. Hindi niya na sinama yung dinagdag niyang reply ko. Sabi ko sa kanya, sa Sunday ba pwede ka? Mga hapon, mag-pre-debate tayo para mapag-usapan ang paksa, rules, moderator at iba pa. November 26, mga hapon, pwede ka ba? Maayos tayong makipag-usap. Ang hinihingi natin is yung date ng pre-debate. Kasi gaya ng aking binanggit, ito po yung proper sa isang maayos na debate. Hindi po, baka kasi may magsabi ng INC, bakit ayaw mong tanggapin agad yung hamon? Hindi, ganun ang proper eh. Inaayos nga natin. Gusto nyo kasi maayos na debate. Gusto nyo humarap kami. Kahit yung mga ministro sa iglesia, kapag kayan humaharap sa debate, hindi po yan ganitong style. Obvious na yung style nito ni Israel Ponce. Ito'y parang walang karanasan sa debate, sa totoo lang. Kasi hindi ganito yung proper. Kahit mga ministro ninyo, pag may lalaban ng debate, hindi nagpe-present agad ng mga paksa. Ang ginagawa po dyan is pinag-uusapan o ipina-finalize yung paksa sa pre-debate. Yun po yung proper. Kahit ministro po ninyo, yan po ang ginagawa. Kaya hindi po mali yung side ko. Kasi kung mali po itong ipinipilit ko, dapat sabihin nyo, mali rin yung paraan na ginagawa ng mga ministro po ninyo. Pero sa totoo lang, ito po ang proper po talaga. Pinag-uusapan po yan sa pre-debate. Pero ang gusto niya, sa chat lang kami mag-uusap. Ito pala yung tapang mo sa chat. Kaya palang galing mo mag-imbento. Sabi ko, mag-video call tayo kasama ang mamamagitan na moderator. Magsama ka ng sayo at magsasama naman ako ng sakin. Okay ba sayo? Sunday mag-zoom tayo. Ito po kasi yung pre-debate. Pag sinabing pre-debate, hindi rin to usapan ng dalawang tao lang. Bakit? Kasi baka itanggi ng kabilang panig yung kanyang pipirmahan o yung inyong mapagkakasunduan. Kaya meron pong sasaksi. Sa pre-debate, may mamamagitan. Tapos magsasama ka ng saksi mo, magsasama ako ng saksi ko. Para maging final, legal, at maayos ang debate. Pero ang gusto niya, i-one-on-one ako sa chat. Ang galing mo mag-edit, Brad eh. Kaya ginagawa nating maayos. Tingnan mo yung reply niya ulit. Okay ka ba sa paksa? Ito pag-uusapan. Sige topic, patutunayan mo na si Kristo ay tunay na Diyos at hindi tao. Tutol ako. Isang magulang na iglesia ni Kristo. Nagpe-present ng paksa na alam niyang hindi namin tinututulan. Kasi po, dinudugtong niya na patunayan kung si Kristo hindi tao. Budol ka, Brad. Kasi, kung gusto mo akong harapin, wag po yung ikaw yung masusunod sa aking itatayo. Halimbawa, hamunin kita ng debate. Halimbawa lang. Tapos, patunayan mo. Patunayan mo na si Kristo ay tao. Patunayan mo si Kristo ay tao na Diyos pa. Payag ka ba? Siyempre hindi, kasi hindi nyo paniniwala na si Kristo ay Diyos. Papayag ka, patutunayan mo si Kristo ay tao at hindi tunay na Diyos. Pero kung magpe-present ako sa inang paksa, patunayan mo si Kristo ay tao na Diyos pa, imposible tayong magdebate sapagkat hindi nyo yung posisyon. Ganun din yung inihaharap niyang paksa, patunayan ko daw si Kristo tunay na Diyos at hindi tao. Hindi po namin posisyon yan. Kaya pala ang yabang mo. Ito lang pala yung pinagmamalaki mo, hindi lalaban. Hindi daw ako lalaban sa debate. Paano hindi lalaban yung paksa mo? Hindi pandebate. Hindi pandebate between Adventist and INC. Alam niyo mga kapatid, bakit niya ipinipresent agad ito na kumasa ako sa paksa bago ang pre-debate? Unang-una, syempre, obvious na obvious, hindi natin yung posisyon. Ikalawa,
Baka kasi ipilit ko yung paksa na patutunayan ko na yung ipinresent niyang convo namin ay edited. Takot makulong. Takot makulong. Kaya ito, inuunahan niya na ako. Pero tayo, gusto natin siya talagang, honestly mga kapatid, sincere sa aking puso, gusto kong harapin ito si Israel Ponce. Kaya gusto kong gawing maayos at presentable. Ito po ay dinadaan sa maayos na pagtitake ng date sa pre-debate conference. Pansinin po ninyo, ito yung reply ko sa kanya. Pag-usapan muna natin, sabi ko sa kanya, pag-usapan muna natin kung kailan ang pre-debate. Huwag muna mag-present ng paksa. Tama naman. Pinag-uusapan kasi yan sa pre-debate. Makipagkasundo ka muna sa pre-debate. Sunday, mga hapon, mag-pre-debate tayo, okay lang ba? Di ba maayos yung aking pakikipag-usap? Walang pakikipagtalo dito eh. Idinadaan natin sa tamang paraan. Hindi dapat magpe-present ka kagad ng paksa. Pwede siguro, pero hintayin mo muna na pagdating sa pre-debate ay magkasundo po tayo. Hindi yung gusto mo kagad, i-deal ko kagad, wala pang pre-debate, walang saksi. Mamaya i-edit mo na naman. Nako, mamimekos-mekos mo na naman. Sabi niya, nag-uusap na nga tayo sa pre-debate. Sa pre-debate, dyan na natin pag-usapan ang mga rules. Natawa ako dito. Gusto niya yung pre-debate, doon lang pag-usapan yung rules. Pero ayaw niya ipasok sa pre-debate yung paksa. Gusto niya kakasana ko sa paksa, then sa pre-debate, doon pag-uusapan ang rules. Hindi ka marunong sa debate. Hindi ka talaga nakikipag-debate. Siguro kung may debate ka man online, ito yung usapang kanto. Yung nagka-chat lang, nagkainitan sa chat, as nag-video call, sigurado ganun yan. Bakit? Yung rules hindi mo alam. Yung pre-debate, dyan pinag-uusapan pati paksa. Pero ikaw gumawa ng sariling rules, kaya palang tapang mo sa akin. Kaya palang tapang mo. Sabi nga ng isang Muslim small knowledge is dangerous. Pre-debate lang, hindi mo alam eh. Tapos, ang tapang mong paratangan ako na hindi ako harap sa'yo. Eto na. Mga Iglesia ni Cristo, tingnan nyo kung paano sumagot ito sa akin. Maayos na pre-debate, maayos na debate yung ipinipresent natin. Ito yung sinasabi po ninyong katatakutan ko sa debate. Ito yung sagot, paiwas. Ito po yung sabi ko, hindi po ito pre-debate. Ang pre-debate ay ginagawa ng may saksi. Yun po talaga. Hindi po yan one-on-one. Yan po ay usapan na merong sasaksi o may mamamagitan. Kaya sabi ko, hindi po ito pre-debate, yung chat po namin. Ang pre-debate ay ginagawa ng may saksi. Baka pwede nating idaan sa tamang proseso. Tingnan nyo, ako na nakikiusap ha. Kasi organisado itong mga Iglesia ni Cristo eh. Di in-organize natin ang tamang proseso. Baka pwede nating idaan sa tamang proseso. Mag-set tayo ng date sa pre-debate, then magsama ka ng makakasama mo, at sa side ko din, then mag-zoom tayo. Doon natin pag-usapan ang paksa at rules. Ngayon, kailan tayo mag-pre-debate, di ba? Maayos ang ating sagot, maayos yung ating reply. Itinatama natin kasi nakakahalata ako, hindi ito marunong sa isang formal na pag-aayos sa debate. Mukhang hindi pa to naka-experience. Buti na lang yung nakausap ko na na Muslim na naghamon sa akin ng debate. Hindi ginawa yung style ng debate na ito. Rashid Indasan. Yan. Rashid Indasan, saludo ako sa iyo. Kasi kahit na lagi mong binabanatan ang mga Christian, kapag ka naghamon ka, talagang tamang proseso. Hindi kagaya ng tao na ito. Kala mo talaga lalaban ng debate. Pero yung tamang rules, nakakahiya ka, Israel Ponce. Pagtatawanan ka ng mga Muslim, kakampi nyo pa naman sila pagdating sa posisyon kay Kristo. At nakakahiya ka lalo doon sa mga followers mong Iglesia ni Cristo na ang akala matapang ka talaga. At pinalalabas mong hindi ako harap sa na debate. Ito, maayos na proseso ipinipresent ko sa iyo. Ba't hindi mo ako palagan dito? Ito ang ayos, maganda na nga yung aking present. Tingnan niyo reply niya. Marami ka pang request, kumasa ka na lang sa paksa kung talagang lalaban ka. Pwede naman tayong mag-usap dalawa lang dahil tayo lang naman ang tatayo at magdedebate. Pwede naman ngayon pa lang pagkasunduan na natin ang paksa. Nag-uusap na nga tayo. Papalag ka ba sa paksa? Kaya mo bang ipaglaban ang maling aral mo? Mali yung kanyang pahayag dito. Kasi ang gusto niya pala, one-on-one kami sa chat mag-pre-debate kasi dalawa lang daw kami natatayo. Mali ka, Brad, kasi merong moderator. Kapag ginawa natin kagad yung paksa, pagdating sa pre-debate natin, yung mamamagitan magtataka, teka muna, ako ang mamamagitan ba't may paksa na kayo? Di ba ganun yung mangyayari po nun? Hindi ka talaga marunong sa pre-debate. Ang gusto mo lang, ikulong ako sa isang paksang ikaw mismo gumawa. Obvious na obvious, ayaw mo pa aminin Gusto mo lang mag-present ng paksa na kahit kami, hindi namin tinututulan. Madaya. Isang Iglesia ni Cristo ang tapang sa chat. Pero ito, kinumpronta ko na sa maayos. Isipin mo, rules lang ng pre-debate, di mo alam. Saan ka naman nakakita ng pre-debate labas yung paksa? Yung pinag-uusap, bago mag-pre-debate, may nakakasa ng paksa. Saan ka nakakita niyan?
Obvious na obvious ka, Brad. Halatado ka. Oh, kung ako, ulitin ko kung ako iglesia ni Cristo pa, tapos kakapatid kita sa iglesia, sorry, Brad, ekis ka sa akin. Bakit? Ang tagal kong pinagtanggol yung iglesia ni Cristo na yan. Mm-mm. Grabe lang ako kung laitin ng mga kapatid nyo sa iglesia. Pero hindi nyo alam, kakampi nyo ako dati sa pagtatanggol sa doktrinang yan. Nung naniniwala pa ako na si Felix Manalo Sugo, nung naniniwala pa ako si Kristo ay hindi Diyos, nung naniniwala pa ako na ang iglesia ni Kristo ang maliligtas, grabe ipagtanggol ko yan. Pero kahit kailan hindi ko ginawa itong ganitong paraan. Itong kadayaan ni Israel Ponce. Nadi-disappoint ako, sa totoo lang. Israel Ponce, kahihiyan ka sa iglesia ni Kristo. Sa totoo lang. Sobrang nakakahiya ka. Napakayabang mo. Pagkatapos ito, inaharap na kita na maayos. Pagkatapos ganito ka makipag-usap pala. Ito pala. Mga kapatid, huwag niyo hong lalabanan ng debate ho ito. Hindi dahil sa napakagaling, kundi napakadaya. Siniset pa lang ito, siniset na natin ng maayos. Ito ang sabi ko sa kanya. Ito na nga po, marami pa daw akong request, balikan ko lang. Marami ka pang request, hindi ako nagre-request sa'yo, Brad. Ikaw nga nagre-request May paksa ka na kagad, hindi ba pagre-request yan? Ang hinihingi ko lang sa'yo is yung tamang proseso. Wala ho akong dinidemand na iba. Ang sinasabi ko lang, magharap po tayo, kailan ang ating pre-debate para mapag-usapan ng paksa, rules, moderator, etc. etc. Wala akong dinidemand na kahit ano. Na-obvious ka dito, nahahalata ka talaga masyado. Ito po yung reply ko sa kanya. Sabi ko, ito na nga po, inaayos na natin. Ito kasi ang tamang paraan. Ang paksa at rules ay pinag-uusapan sa pre-debate. Kaya para magkaharap tayo, ay iset natin ang pre-debate. Hindi naman ako nagre-request ng iba sa iyo. Isinasagawa ko lang ang tamang proseso. Hindi naman tamang proseso na labas sa pre-debate ang pag-usapan ang paksa. Sa pre-debate, doon po yan pag-uusapan. Kaya tinatanong lang kita, kailan ang pre-debate natin para mapag-usapan ang debate. Alam nyo kung bakit gusto niya ikasako kagad ang paksa? Kasi pagka sa pre-debate namin pinag-usapan ang paksa, yung moderator na kukunin namin na mamamagitan, matatawa kay Israel Ponce. Bakit? Kasi po, sa pre-debate, kung ako mag-a-affirmative, ako dapat ang magpipresent ng paksa. Doon pa lang mali na yung paraan niya. Ito yung magaling na sinasabi ninyong kakatakutan ko sa debate. Hindi alam yung tamang proseso sa pagsiset ng debate. Pangalawa, yung ipipresent na paksa, titingnan ng moderator kung may pagtatalunan kayo doon. Baka mamaya kasi yung paksa nyo, magkakamayan lang kayo sa bandang huli. Ibig sabihin, wala palang debate sa pagitan na yun. Nakakatawang debate yun. Kasi magpapatunay ako, sasang-ayunan niya lang pala. Tapos magpapatunay siya, sasang-ayunan ko lang pala. Wala na tayong debate, my friend. Sabi nga ni Ventilasyon, wala na tayong debate, my friend, kung ganyan. Kaya doon pa lang sa rules, iaayos na ng moderator kung yung paksang ipepresent, ay may pagtatalunan ba kayo dyan. Ibig sabihin, alam niya kasi na yung paksa niya hindi kakasa o hindi uubra sa kukuning moderator. Bakit? Bias yung paksa. Ibig sabihin, sigurado halatado nyo na, duwag to. Hindi to talaga lalaban. Ito, kinumpronta ko na ha. Yung mga nagsasabing Iglesia ni Cristo, duwag ako dito kay Israel Ponce. Hindi ako lalaban. Ito, siniset ko na po ng tama. Ito, tinan mo. Ayoko sayangin ang oras ko. Ito na yung reply niya. Ayoko sayangin ang oras ko. Kung di mo kaya o ayaw mo sa paksa at di tayo magkasundo sa paksa, baka walang matuloy na debate. Dami mo pang pa-request, paligoy-ligoy. Sabihan mo na lang ako kapag kaya mo nang tindigan ang maling aral mo. Hindi yung mali aral ko, mali ang paksa mo. Tingnan mo, sabi niya, ayokong sayangin ang oras mo. Sinayang mo nga yung oras mo sa pag-edit ng fake na convo Sinayang mo nga oras mo, gano'n mo katagal ginawa yun. Tapos ngayon dito, hinaharap kita ng maayos, sasabihin mo, sinasayang ko oras mo. Ikaw ang nagsimula niyan Pinapatulan na nga kita. Inaalis ko na lahat ng dahilan mo para hindi tayo magkaharap kasi gusto kitang makadebate. Tapos, nakaka-disappoint talaga. Tinan mo, dahil ayokong ikasa yung kanyang paksa, kasi nga mali yung paraan, mali yung way, wala daw matutuloy na debate. Mga kapatid, bago po dyan, gusto kong ipakita, yung sunod ko na reply, tingnan nyo, hindi niya na sinima. Hindi bro, sabi ko, hindi ko sasayangin ang oras mo. Bibigyan kita ng magandang laban. Kaya nga pag-usapan natin na maayos. Maraming mag-aantay bro. Plano namin na i-live ito sa mga network ng Adventist. Kaya dapat may maayos tayong pag-uusap. Date lang ng pre-debate. Tas okay na. Ano bro? Yan. Then medyo matagal siya na hindi nag-seen. Kala ko nandyan pa siya. Nag-reply ako ulit. Bro, nag-aantay ako sa sagot mo. Eto na. Mga kababayang Iglesia ni Cristo. Yung Israel Ponce.
na nag-imbento ng konbo na dapat yan ipakulong. Eto na, hinaharap ko na. Hindi ko na nga ipinipilit sa kanya yung paksa na patutunayan ko na yung pinakita mo paksa is edited. Hindi na ngayon eh. Papatulang ko na siya sa paksa pero iaayos lang namin. Kasi hindi ito pata sa side ko eh. Gusto niya patunayan ko si Kristo ay tunay na Diyos at hindi tao. Hindi po yan fair. Sa moderator, hindi po yan papayagan ng moderator. Sapagkat kaming mga Seventh-day Adventists naniniwala sa dual nature ni Christ. Taong totoo at Diyos na totoo. Ibig sabihin, hindi po namin tututulan ang pagiging tao ni Kristo. Buti sana kung ang pinresent niyang paksa is ganito. Patunayan mo na si Kristo ay taong totoo at Diyos na totoo. Tutol ako. Yon. Magkakaroon kami ng debate doon. Pero yung ipinipresent niyang paksa, ito ay escape niya lang sa akin para di kami matuloy sa debate. Sabihin niyo ngayon na takot ako dito kay Israel Ponce. Kakaya naman sa inyo. Kaya Israel Ponce, titigilan na kita. Alam ko na kasi. At least, naitayo ko na yung karangalan ko sa paninira mo sa akin. Sinabi mo, hindi ako lalaban sa'yo sa debate. Nag-invento ka ng fake na konbo. At least, napatunayan ko na sa'yo. Yan ang mga kaibigan, yan po yung pagkakaiba ng Seventh-day Adventist at ng Iglesia ni Cristo. Yan po ang malaking pagkakaiba. Ang mga Iglesia ni Cristo, ang tatapang yan pagdating sa comment. Pagdating sa pag-iimbento ng konbo, yan, ang tatapang yan. Hindi naman lahat, may mga matitino po dyan, sapagkat hindi naman lahat ng Iglesia ni Cristo is gustong nakikipagdebate. Maraming Iglesia ni Cristo gusto sumamba lang talaga, hindi nakikipagtalo. Pero sa mga katulad nito na nagtatapang-tapangan, hanggang comment section lang. Wag na wag niyong hahamunin ang mga Adventist, hindi ho kayo uurungan. Taga nyo po yan sa bato. Wag na wag kayong gagawa ng fake na conversation para palitawing duwag ang Adventist. Hindi ka makakaisa sa amin, Israel Ponce. Taga mo yan sa bato. Mga kababayan, hindi na po matutuloy yung hamon niya na debate. Panoorin niyo po itong video, kayo na po ang humatol kung talagang lalaban po talaga to ng debate sa atin.